Sa King James kasi yan, sa English, charity. Ngayon, itong pag-ibig dito ay hindi ito pag-ibig ng tao. So, doon sa 1 Corinthians 13, ito po ay pag-ibig ng Diyos. Hindi ito pag-ibig ng tao. Kaya pag binasa niyo yung love dyan, o yung pag-ibig na okay, yung charity, yung goodwill, hindi po yun yun. Hindi charity, love yun. Love. Ay, hindi sa King James, love. Pero sa King James kasi charity yan. Isa kasi ibang dating ng charity. O sinabing charity, paggawa ng mabuti, no? Charity yun. Nila. Pero yung charity doon sa King James kasi love yun. Ngayon, anong klaseng love to? Ito yung pag-ibig ng Diyos, hindi pag-ibig ng tao. No? Kaya, agape, sa salitang Greek ay agape. Sabi nila, the love of God, agape. No? Kasi pag-ibig ng tao, leo, kasi pag-ibig naman ng salaman, eros. Pag-ibig sa laman, eros. Kung nabanggit yung pag-ibig. Kaya, alamin natin, ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos, una ay napapakita niya sa pagpapatawad. Yun. Pag-ibig ng Diyos ay nakapagpapatawad. Yun yung amin natin, no? Yun yung patotohanan doon. Kasi pag sinabing pag-ibig, no, saka pagpapatawad, magkasama lagi yun. Hindi pwedeng magkasiwalay yun. Bawa, no? Ang Diyos, kaya nakapagpatawad dahil nga sa kanyang pag-ibig. So, kasi kung ang Diyos ay pag-ibig, kasi hindi naman siya nagpapatawad, hindi ganon. Pag sinabi nga ang Diyos ay pag-ibig, magagawa niyang magpatawad. Ganon. Una, sa ating mga kasalanan. Kaya ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapatawad. Bawa, kasi napatatawarin tayo nga. Yung mga tao, ang Diyos ay nakapagpapatawad. Ngayon, paano magpatawad ang Diyos? Ang pagpapatawad ng Diyos, every occasion, nangyari. Ngayon, paano magpatawad ang Diyos? Every occasion. Sabi niya ganito, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Yun. Yun po, no? Ito yung katotohanan. Kaya sabi ko, knowing the truth, ano ba ang truth sa pag-ibig ng Diyos? Nagpapatawad. Ngayon, paano siya magpatawad? Sabi rito, hindi ko na aalalahanin ang inyong mga kasalanan. Sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapatawad na lumilimo. Yun. Burado. Wala. Hindi na niya aalalahanin pa. Kasi kaya, yung kita nyo, no, yung pag-ibig ng Diyos, nakapagpapatawad. Tapos yung pag-ibig ng Diyos na nakapagpapatawad ay nagpapatawad na lumilimo. Kasi, ang hirap naman kung hindi ganon. Nga, kung lalapit ka, lalapit ka. Lord, kung ang Diyos hindi nagpapatawad na lumilimot, no? At inisipin ng Diyos, sasabihin siya, ito, kasalanan mo. Makakalapit ka pa ba? Hindi ka makakalapit sa kanya. Kasi nga, para kang inuusin. Ngayon ng Diyos, ito nagawa mo, ganito, nung makaraan, ganito ginawa mo. Ano kung nagawa mali. Ngayon, magkakaroon ka ng guilt sa sarili mo. Hindi ka na ngayon makakalapit. Pero hindi nga gano'n ang Diyos. No? Ang Diyos ay nagpapatawad na lumilimo. Kaya,
lagi niyong isipin, yung pag-ibig ng Diyos, nakapagpapatawa. Na lumilimo. Kaya, araw-araw, pwede kayo lumapit. Kahit minuto, pwede kayo lumapit. Kahit na nagkamali pa tayo. Kahit na nagkamali ka, nagkasala ka sa maghapon na ito, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay lumilimo. Kaya para hindi ka magkaroon ng guilt. Kasi kung magkaroon ka ng guilt, sasabihin ng Diyos sa'yo, ito kasi makasalanan ka. Ito ginawa mo, nung nakaraan. Hindi na makalapit. Pero dahil nga ang Diyos ay makapagpasabi rito, hindi niya naalalahanin. Ngayon, hindi nga inaalala ng Diyos, pero naman inaalala mo pa. May taong gano'n eh. Ano ba yung katotohanan? Katotohanan, ikaw lang talaga ang nagpapaalala ng iyong mga namin nagawa. Inuusig mo yung sarili mo. Kaya ngayon, dahil nga inuusig mo yung sarili mo, nahadlangan niya yung panalangin. Hindi ka makapanalangin. Kaya dahil hindi ka makapanalangin, yung sagot doon sa prayer mo, hindi ma-answer. Kasi nga, nahadlangan na hindi pagpapatawad nung may katawan. Tao. Kasi nga, sabi ng Diyos, hindi ko na alalahanin ang mga kasalanan. Sabi ng Diyos. Eh, ikaw naman, naalala mo pa. Ang Diyos na, nilimot na eh. Pero yung tao. Dalawa lang naman ang pwedeng magpaalala ng kasalanan. Sarili natin at saka ang kaaway, ang demonyo. Paalala ng demonyo sa yung nakaraan mong pagkakamali. Ngayon, hindi ka na makalapit. Dahil hindi ka ngayon makalapit, hindi ka makapanalangin, yung prayer mo, hadlangan. Kaya walang sagot doon sa prayer. Kasi nga, isang hadlang doon ay yung hindi magpapatawad sa iyong sarili. Ngayon, ang gagawin natin, yun nga, yung truth. Sabi ng Bible, ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakapagpapatawad na lumilimo. Kaya, yung sa Matthew, merong tanong nga si Peter, di ba? Doon, hindi naman kayo nagkakasala ng ganito karami. Isang araw, meron ba nagagawa natin kasalanan? Meron bang 490? Aagawa ko ba sa isang araw ng 490 times? Hindi ko lang siguro, no? 490 times pa kasalanan. Kasi may nagtanong si Pedro, tanong ni Pedro, siya rin ang sumagot, mali nga lang yung sagot si Pedro. Ito eh. 18. Kaya sabi niya, nang magkagayoy lumapit si Pedro, sinabi sa kanya, Panginoon, makailan magkakasala ang aking kapatid laban sa akin? Kasi aking patatawarin. Siya rin ang sumagot, sabi niya, hanggang sa makapito. Kung ang kapatid ko magkasala sa akin, ilang beses ko ba siyang patatawarin? Tanong niya, sinagot niya, sabi niya, hanggang makapito, patanong din yung tanong niya. Sinagot siya ni Jesus, sabi niya sa kanya, ito. Sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito. Hindi hanggang sa makapitong kung ito. 70 times 7. Matilan yung 70 times 7. 490 times. Ano nyo, no? Yung kapatid mo ba na nagkakasala sa iyo? Alam mo itong sinasabi rito, isang araw to, hindi ito habang buhay na 490 times. Isang araw lang. Sa Lucas, tignan natin. Lucas 7. Isang araw lang yun.
Yan naman sa tanda mo. Pwede? Bukas pwede lang. Yung, alam niyo yung 490 times yun. Sa araw lang yun, hindi habang buhay yun. Hindi... Wow, 17. 17 ba? Ito, 17. Look at 17. 7 is 3, 4. Tignan niya. Sabi niya, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. Kung siya'y magsisi, tawarin mo siya. Kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw, laban sa isang araw, no? Yung 490 times, isang araw mong kasalanan daw yun? Isa. Araw yun. Ito makapito sa isang araw. O, may 70 times. Sabi niya, tanong niya, yung beses, kung patatawarin ng kapatid ko, kapito ba? Tinanong siya ni Pedro eh. Ay, hindi. Makapitong pito. Yung pito, tingnan nyo ha, i-analyze natin. Kung siya makapitong magkasala kayo sa isang araw. Diba tanong ni Pedro yun kanina, sinagot niya, makapito ba? Sabi niya. Sabi niya, hindi ko sinasabi sa'yo makapito. Kundi makapitong pito. Bilan yun. Hindi yun magpakailan, hindi yun habang buhay na 409 times na bibilangin mo mula ngayon hanggang. Hindi. Kung ilang araw lang. Isang araw. Kaya, isang araw yun. Ngayon, yung kapatid mo ba magkakasala sa'yo ng 409 times? Sa isang araw. Ngayon, ikaw, magkakasala ba tayo sa Lord ng 490 times sa isang araw? Yan, ano ang punto ko? Yung 400, si Lord nga nagsabi. Kaya nagturo, sabi niya, yung kapatid mo, pag nagkasala ng 490 times sa isang araw, patawarin mo. Ay ngayon, siya nga nagturo, di siya gagawin niya rin yun. Wala na naman sabihin nun, o ikaw, kataas ka ng parang ako, hindi. Nakakita niya, diba? Yung pag-ibig ng Diyos ay nagpapatawad na kaya yung 490 times na yun, siguro hindi naman ako siguro, hindi ko naman nakakagawa ng 400. Wala pa nga yata isang daan, wala pa nga sa 10, kung hindi ko sa isang araw may mga 10, kalagay mo na 2. Humingi ka ng tawad. Tanong, napatawarin ka ba ng ito? Paano niya ako patatawarin? Hindi mo. Kaya, kung maintindihan niyo yung 490 times na isang araw lang yun, siguro naman, hindi kayo mahadlang ang lumapit sa Diyos dahil kakala ka lang ng isang beses, hindi ka pa makalapit. Kung sabi nga dito sabi ng Lord sa anong ni Pedro, yung kapatid ko magkasala sa akin ng ilang beses ko siyang patatawarin. Sabi ni Pedro, makapito. Sabi naman Jesus, makapitong pito. Meron ba kayong friend na nakakagawa sa inyo ng kasalanan na ganong karami? 490 times? Meron? Yung kapitbahay niyo ba, nagawa ba kayo ng kasalanan 490 times? Ganun lang yun eh. Kasi ikaw din naman, hindi naman tayo nakakagawa ng 490 times sa Lord. Ngayon, kung ganun karami, patatawarin ka ng Lord, patatawarin mo yung kaibigan mo, hindi man Lord, patatawarin. Kaya hindi mo kailangan usigin yung sarili mo.
Hindi mo kailangan isipin na "Di ako, makasalanan ako, masama ako. Ganito, lahat, ganito na ako, ganyan. Yan, may taong ganyan eh. Inuusig niya yung sarili niya. Kaya lalong di siya makalapit sa Diyos. Ayun, ano ba yung katotohanan ng spiritual? Ang Diyos niya, sabi niya, 490 times ka magkasala, patatawarin ka eh. Akala nung iba to, habang buhay. Hindi habang buhay ito, kasalanan mo. Nakukwentahin mo na nakasampu na ako bukas. Hindi ito ganon. Hindi ganon yun. Isang araw lang yung 490 times na yun. Ganyan, yung pag-ibig ng Diyos na yun, di ba? Papatawad na. Kaya tingnan nyo, ang Diyos talaga, ilan yung kasalanan pinapatawad? Marami. Sabi niya, patatawarin ko ang inyong mga kasalanan. Lahat. Patatawarin ko ang lahat. Ang 103, tingnan natin. Pumapasok lang eh. Hindi tayo sa niyado ko, pero papasok lang yung Diyos. 103. Verse 1. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Lahat na nasa loob ko ay magsisipuri sa Kanya. Biro mo, lahat na nasa loob mo, magpupuri sa Kanya. Ano ba nasa loob mo? Ito ka, atay, puso, lahat eh. Yun pa eh, kamay nga lang, di pa puri. Dito nga lahat ng laman loob mo, magpupuri sa Diyos. Diba? Sabi nga, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Lahat ng nasa loob mo, magsisipuri. Ano ba yung nasa loob natin? Yun yung binabanggit doon eh. Sabi ko, magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Magsisipuri, pati buto ko, pati lahat. Lahat ng laman ng loob mo. Kasi ang sabi niya, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Huwag daw kalimutan. Alin daw magkakalimutan? Yung lahat ng mabubuti niyang gawa. Ayan na yung mabubuti niyang gawa. Sabi natin, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasalanan. Ano yan? Purihin mo daw ang Diyos doon sa lahat ng mabubuti niyang gawa. Huwag mo daw kalimutan. Ngayon, ano yung huwag mong kakalimutan na mabuting gawa ng Diyos? Pinatawad daw tayo sa lahat ng ating kasalanan. Hindi ka lumalapit. Ay, baka hindi ako patawarin. Nakakalimutan mo. Nakakalimutan mo. Huwag mong kakalimutan. No? Nakakalimutan. Ay, hindi yata ako patatawarin ng Diyos. Nakakalimutan. Sabi na, ulitin ko, huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang mabubuting gawa, kasi mabuting gawa, na siya nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan. Ilan ba ipatatawarin? Lahat. Yung iba nakalimutan eh. Ay, ang Diyos, hindi nakapagpapatawad. Nakalimutan. Nakalimutan niya yung gawa ng Diyos na mabuti. Kasi makasalanan ako, hindi na ako lalapit. Hindi na ako pupunta sa Diyos, kasi makasalanan din ako. Ganun din naman. Pupunta pa ako sa Diyos, kakasala din naman ako.